Jesus, you're all I need. My life belongs to you. You give your life for me. Your grace is all I need. Jesus, you're all I need. Only your arms and let me go. I'll spend eternity with you. And now that you're here, everything is different, everything's so different, Lord. I don't understand, but I feel changed. I wanna be with you, I wanna be around that you're here. Everything is different, everything's so different, Lord. I don't understand, but I feel changed. I wanna be with you, I wanna be with
one heart and sing this song. Let's give our heart and soul to Him. I'll give it all, my heart and soul. Jesus, I'm living for you. You have it all, my heart and soul. Jesus, I'm living for you. I'll give it all, my heart and soul. Jesus, I'm living for you. You have it all, my heart and soul. Jesus, I'm living for you. Here's my life, let it be a living sacrifice. All that I am, surrender it to your hands. I surrender. Here I am. Jesus, let your will be done in me. All that I am, surrender to your hands. I surrender. I'll give it all, my heart and soul. Jesus, I'm living for you. You have it all, my heart and soul. Jesus, I'm living for you. I'll give it all, my heart and soul. Jesus, I'm living for you. You have it all, my heart and soul. Jesus, I'm living for you. 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 So, magandang umaga sa inyo lahat mga kapatid. Tayo ay linggo na naman at ngayon ay August 8 at tayo ay sa pagsunod natin sa IETF. Tayo ay nagbibigay ng mensahe ngayon sa pamamagitan ng media, ng video. Kung kayo ay mayroon mga Biblia at mayroon kayong mga pagkakataon, kung kayo nanonood riyan, kayo ay inaanyayahan ko na makibukas ng inyong mga aklat sa mamaya. Sasabihin ko kung anong teksto. Makikita natin ang aral na pag-usapan natin ngayon. Subalit bago ang lahat ng yan, tayo muna manandali ang manalangin. Hilingin natin ang Panginoon na kumilos sa atin, partikular sa
sa inyong tagapagsalita sa umagang ito, sapagkat ang magsalita sa harap, mag-video ay parang hindi natural sa atin, sapagkat kinakailangan mayroong konting pag-iingat kung kaya tayo manalangin. Lord, maraming pong salamat at umagang ito, aming hiniling ang iyong Santo Espiritu na manguna sa aming gagawin sa video ng mensahe na ito, Panginoon, ang Diyos namin pag-usapan. At ito may kinalaman, Panginoon, sa aming mga buhay-buhay, sa aming pakikipaglakad, habang kami narito sa mundong ito, kami, Panginoon, ang sabi mo nga, pinili mo, tinandaan mo, kung kaya't, Panginoon, napakalaking halaga ng uri ng aming pamumuhay sa mundo ito. Sa paningin mo, Panginoon, ang aming concern ay mabigyan ka namin ng lugod sa ginagawa namin, na hindi lamang kami gumagawa upang magkagawa, kundi, Panginoon, iniingatan namin, Panginoon, ang iyong banal na salita na hindi mapulaan, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon, may Diyos, sa umaga ito. Ito po ang isang matalangin sa pangalan ng Pastor Kristo. Amen. Ang ating pag-aaralan ay may kinalaman, ang pamagat, ang topic natin sa hapong ito ay about new life, bagong buhay. At alam niyo mga kapatid, bilang mga Kristiyano at mga naniniwala sa Panginoon sa Kristo, nagsasabi tayo na tayo ay born again, Christian. Pero ang importante dito mga kapatid, hindi tayo masyadong sensitibo sa sinasabi natin. Kapag sinabi mo na ikaw ay Kristiyano, ang tao, pati ang kapwa mong mananampalataya, nakatingin sa iyong sinasabi at sa iyong uri ng buhay. At ang kailangan dito ay pruheba, katibayan na tayo ay tagasunod nga ni Kristo. At kapag kaminsan hindi natin mapatunayan na tayo ay follower of Christ dahil sa ang nakikita ng mga tao, partikular ng mga tao na kaharap natin, ay yung opposite, yung kabaliktaran ng dapat patotoo ng isang mananampalataya. Kailan ba talaga dapat, ano ba talaga ang salitang new life? At ano ba talaga ang ibig sabihin ng pagbabagong buhay na ito, mga kapatid, sa buhay ng mga tao? Ang sabi sa John chapter 2 verse 3 at chapter 17 talatang 2 at saka 3, sabi dito, for you have been given him, ulitin ko lamang, for you have given him authority over everyone. Ang sabi ni Pablo, binigyan yung tao ng authority, ng kapangyarihan sa mga tao. He gave eternal life. Si Kristo lamang ang nakakapagbigay ng eternal life. Sabi dito, He gave eternal life to each one of you. Have given Him. Talatang 3. And this is the way to have eternal life, to know the only true God, in Jesus Christ, the one sent to earth. Yan ang ilang talata sa ating pagbubukas ng topic na ito, mga kapatid. Kung titingnan natin, sinabi ni Apostol Pablo sa mga tao na pinapatungkulan niya nito, sabi dito, for you have been
For you have given him authority over everyone. Sinasabi ni Pablo sa ating Diyos, binigyan mo siya ng kapangyarihan sa mga tao. He gives eternal life. Si Kristo yun. To each one you have given him, and this is the way to have eternal life. To know the only true God and Jesus Christ, the one you sent to earth. Alam niyo mga kapatid, ang pagbibigay sa atin ng Panginoon ng eternal life ay si Kristo lamang ang makakapagbigay nito. Kung kaya sabi natin dito, hindi, God does not ask your opinion about what is best for you in the future, for your future. He just wants our attention so that He reveals to us what is the best for us from His heart in will ng ating Diyos. Kung ano ang kalooban at ang laman ng puso ng Diyos, antayin natin yan sapagkat yan, i-reveal sa atin ng Diyos yan. Number one, the life of Christ, the life in Christ is personal and experiential knowledge about His unconditional love. Alam nyo, ang Panginoon, dapat unawain natin ano ang kanyang magagawa para sa atin. Wala pong masama riyan. Pero dapat maranasan natin siya. At iyan magagawa, mapapasa atin ang karanasan na yan. Kung tayo ay patient, kung tayo ay matyaga na mag-antay ng kalooban ng Diyos. True experience whereby He revealed Himself to you. Katulad ng nangyari kay Pablo. Si Pablo ay inireveal ng Diyos ang kanyang sarili kay Pablo. Nung siya mula sa Damasco patungo sa Jerusalem, nagpakita siya kay Pablo. Inireveal ng Diyos kay Pablo ang kanyang sarili. Ganon din tayo mga kapatid. Dapat makita natin at sa anong punto ipinakita ng Diyos ang kanyang kalooban sa atin. Sa anong pangyayari ipinakita ng Diyos ang kanyang kalooban sa atin. Kinakailangan alam natin yan sapagkat kinakailangan ang sabi natin dito, ang buhay kay Kristo ay hindi lamang kaalaman tungkol sa Kanya, kundi it should be experience whereby He revealed Himself to us, like what happened to Apostle Paul. Ipinakita niya ang kanyang kalooban, sinabi niya kay Pablo ang kanyang kalooban, at doon naranasan ni Apostol Pablo ang kanyang relasyon sa Diyos. Kailangan po mga kapatid, maranasan natin ang relasyon natin sa Diyos. Kinakailangan, sabi dito, if you obey His will, show things what to do. If you obey Him, He will show His will and tell us what to do. Sasabihin niya kung anong gagawin natin. Kaya nga mga kapatid, ang anumang bagay may nagsisimula. Kung wala nagsisimula, wala po tayong magagawa. Pinasimulan mo, ipagpatuloy natin, at dapat magpatuloy po yan. Nagawa niya. If you will know Him more than your knowledge of Him, experiencing God, more, you will experience Him
more closer that miracle is ordinary and convincing to you. Ang ano man nangyayari sa iyo, ikaw mismo ay naniniwala na experience mo na iyan ay gawain ng Diyos. Ang ano man nangyayari sa buhay mo, na experience natin na yan ang kalooban ng Diyos para sa atin. Kaya importante ang experience na dapat makita natin na ang Panginoon, magmula nung tayo tawagin ng Panginoon, hanggang sa mga panahon ito, ang Panginoon nangungusap sa atin. At iyan po ang bagong buhay kay Kristo. New life in Christ. Ang tanong natin, pwede ba akong magdevelop ng buhay na bago kay Kristo? Can I develop a new life in Christ? Yes, you can build a new life in Christ. Ang una sa lahat ay hilingin natin sa Panginoon na tayo magkaroon ng kaligtasan. Ask Him to save you. Ang sabi po sa sa John chapter 3, talatang 2 hanggang 7. John chapter 3, verse 2 to 7. After dark, one evening, he came to speak with Jesus. He said, Rabbi, we all know that God has sent you to teach us. Your miraculous signs are evidence that God is with you. Jesus replied, I tell you the truth, unless you are born again, you cannot see the kingdom of God. Mga kapatid, dapat po tayo ay humingi na tayo ay iligtas ng Panginoon. Ang pagliligtas ng Panginoon ay para sa lahat, kaya nga lang dapat hilingin natin. Ask Him to save you. Yan ang sabi dito. At sabi nga natin, kapag nais nating lumapit sa Panginoon, pinakailangan hilingin natin. Mag-inquire tayo sa Diyos. Number 2, accept your sinfulness. Kinakailangan po tanggapin natin na tayo ay walang magagawa. Kung tayo po ay sa sarili nating kagustuhan, wala po tayong magagawa. Sabi sa Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned and come short of the glory of God. Ang ating ginagawang mabuti, sa tingin natin ay mabuti, pero hindi yan matatanggap ng Diyos. Ayan ang sabi dyan. Ang sabi ng Panginoon kay Moses nung siya ay kinausap ng Panginoon, nakita ni Moses ang naglalagablab na halaman. Lumapit po siya doon. Ang sabi ng Diyos, huwag kang lumapit. Huwag mong masyadong usisahin. Alisin mo ang iyong sandalyas, ang iyong panyapak. Sapagkat ang iyong kinatatayuan ay banal na lupa. Doon sa puntong yun, ipinakita ng Diyos kung sino siya. Inireveal ng Diyos ang kanyang totoong karakter. Mula noon, nakita ni Moses harap-harapan ang kabanalan ng Diyos at narinig niya na sinabi ng Diyos, alisin mo ang iyong panyapak sapagkat ang iyong inaapakang lupa ay banal. At sa aking palagay, ang masasabi ko, personal na encounter ng propeta
Moises sa ating Panginoon. Personal encounter of Moses with God. Kung kaya mga kapatid, dapat ang isang tao mayroon siyang karanasan tungkol sa kabutihan ng Diyos. Narinig niya mismo ang tinig ng Diyos. Nang sabi ng Diyos, alisin mo ang iyong panyapak sapagkat ang iyong inaapakang lupa ay banal. Sa puntong yun, masasabi ko uli na naranasan ni Moses ang kabanalan ng Diyos. Hindi siya pinahintulutan na gawin ang lahat ng bagay na hindi karapat-dapat sa Diyos. Life in Christ is personal and experiential knowledge about His unconditional love. Kaya sabi natin, pangatlo, kinakailangan sumang-ayon tayo sa Kanyang paraan. Nais mong makapag-establisa ng maayos na lakad sa Panginoon, kinakailangan sumang-ayon ka sa Kanyang paraan. You agree with His ways. Yan po ang sabi niya sa 1 chapter 3 verse 16. For God so loved the world that He gave His only Son, that whosoever believes in Him should will be given eternal life. Yun ang paraan ng Diyos. Hindi po natin pwedeng baguhin yun. Hindi po natin pwedeng hindi paniwalaan yun sapagkat yun ang paraan ng Diyos. Dapat maranasan natin ang buhay na binago ng Diyos upang tayo ay unti-unti makapag-hubog ng relasyon sa Kanya. We can build a new life in Christ by agreeing with His ways. At pang-apat, surrender everything to Him. May mga tao na sinasabi nila born again sila, pero hindi naman sila sumusuko sa gusto ng Panginoon. Alam mo, kung tayo ay hindi susuko sa Diyos, ang ating pagiging makasarili, sasabihin natin tayo ay self-righteous, mabuti naman ang ginagawa ko, tama naman ang ginagawa ko, self-righteousness yun. At minsan may iniingat-ingat tayong kasalanan. Mayroon tayong pet sin. Mayroon tayong worldly passion. Mayroon pride. At mayroon po tayong greed. Sinasabi natin na ang lahat ng yon hindi naman labag sa Diyos. Ang sabi ng Biblia, lahat ng yon ay hindi nakakapagbigay lugod sa Diyos. Do not love this world. If any man love this world, the love of the Father is not in him. Ang sabi ng Biblia. At panghuli na paraan upang tayo makapag-build ng relasyon sa Diyos, kay Kristo. Allow Him to rule your life. Huwag mong ipagkiitan lahat ang iyong gagawin sa sarili mo. Kinakailangan isuko mo ang iyong sarili, bigyan mo siya ng karapatan na pangunahan ka sa kanyang ginagawa. May mga tao na sinasabi nila na sila ay born again, pero ayaw naman sumunod sa Diyos. Hindi nila hinahayaan, hindi nila binibigyan ng karapatan ang Panginoon na manguna sa kanilang mga buhay. Ang sinusunod pa rin nila ang kanilang sarili. Hindi po ganoon ang isang Kristiyano. Kinakailangan ng isang Kristiyano sensitibo sa sinasabi ng Panginoon. If you do His will, you can find someone whom you can share the same passage about Christ. Knowledge will be revealed to you. At hindi mo alam, yun na pala ang iyong legacy. Pag ang isang tao ay nasiran mo,
ikaw ay nakapagdala ng kaluluwa noon at ngayon. Counted po yan. Noong panahon at ngayon, yan ay binibilang na bunga mo sa Panginoon. Kaya mayroon hangganan ang ginagawa natin sa Panginoon. Mayroon hangganan. You will never know that your legacy when you are gone, kapag ikaw nakapagdala ng kaluluwa sa Panginoon. Huwag tayo magsasawa na tayo ay gumawa sa Panginoon. Gawin natin ang magagawa natin upang makapagdala ng kaluluwa sa Panginoon. Baka sabihin natin, ang pastoran niya namin hindi naman nag-evangelize. Bakit kami mag-evangelize? Tapos na mag-evangelize ang pastor. Nagsimula na po siya mag-evangelize noon. Ngayon ang ginagawa niya, exhortation, palakasin ang mga mananampalataya, i-manage ang kapulungan. Kaya po ang Great Commission ay para sa lahat. Binibigyan tayo ng karapatan na tayo ang bawat isa sa atin ay makapagdala ng kaluluwa para sa atin, para sa kanyang kaharian. Ang general will of God, sabi dito, the general will of God for you, for your life, is putting God first in all you do. In applying the principle of our walk with Christ, kinakailangan po tayo, ano man ang nababasa natin, i-apply natin sa lakad natin araw-araw. Kinakailangan po ang lakad natin ayon sa banal na kasulatan. That is our application. Hindi naman ang ibig sabihin niyan, ang pinapagawa ng Panginoon ay pumunta ka sa church. Pumunta ka sa church. Sapagkat yun ang truth, yun ang katotohanan. At kung tayo lumalabag sa bagay na yan palagi, yan po ay hindi kalooban ng Panginoon. Pangatlo, Christ promised us rest. Alam natin na tayo ay binibigyan ng Panginoon ng kapahingahan. Hindi naman lahat ng panahon ay pagtatrabaho natin sa Panginoon. Ang Panginoon ay bibigay din sa atin ng limitasyon. Sabi nga natin, ang buhay natin sa Panginoon, ang sabi ni Apostol Pablo, nung siya ay tawagin ng Panginoon, at doon niya nasubukan, na-experience niya ang kalooban ng Panginoon sa bagay na yun. Ang tanong niya sa Diyos, sa kay Kristo, sino po kayo, Panginoon? At ang sabi niya, ako ang iyong inuusig. Iyan ang sabi ng Lord. Iyan ang sabi ng Panginoon sa Kristo. Kung kaya't mga kapatid, sabi dito sa 2 Thessalonians chapter 1 verse 7 to 10, sabi dito, and God will provide rest for you who are being persecuted, and also for us. When the Lord Jesus appear in heaven, He will come with His mighty angels in flaming fire, bringing judgment on those who don't believe, on those who don't know God, and on those who refuse to obey the good news about Lord Jesus. They will be punished with eternal destruction, forever separated from the Lord and from His glorious power. When He comes on that day, He will receive glory from His holy people, praise from all who believes. In this include you, tayo, sabi dito, for you believe what we told you about Him. Tayo mga naniwala
tayo po ang sabi dito ng Panginoon, ay magbibigay puri sa Diyos sa kanyang pagbabalik. At iyan po ay katotohanan na nakikita natin na matatapos sa ngayong ginagawa natin yan at sa panahong yan na pagbabalik ng Panginoon, iyan po ay matatapos. And God will provide rest for you who are being persecuted, and also for us when the Lord Jesus appear from heaven. He will come with his mighty angels in flaming fire, bringing judgment on those who don't know God and on those who refuse to obey the good news of our Lord Jesus Christ. Alam niyo mga kapatid, ang number one, at alam ko na yan ay wala nang iba po na kasalanan na magagawa ng tao upang hindi po siya mapasama sa pagbabalik ng ating Panginoon. Ang tayo ay mag-reject ng kanyang ebanghelyo. Sabi dito, those who refuse to obey the good news of our Lord Jesus Christ, they will be punished with eternal destruction. Ang sabi sa ibang Biblia, mangangalit ang mga ngipin at magsisisi sa kanilang mga ginawa. Subalit wala na pong magagawa ang kanilang pagsisisi. Sabi dito, forever separated from the Lord and from His glorious power. When He comes on that day, He will receive glory from His holy people, praise from all who believes, and this includes you, or you believe what we told you about Him. Mga kapatid, ang mga naniniwala, ang sabi nga natin, hindi parurusahan, hindi na sila ibubulid sa dagat-dagatang apoy. Yan ang sabi ng Biblia. Kaya ang sabi dito, if you hold on Him, rest is promised to ease up from testing. Kung tayo hahawak sa kanyang mga pangako, nangako siya na pagpapahingahin tayo sa lahat ng mga pagsubok sa mundo ito. Mayroong kapahingahan. Hindi natin ini-internalize ang mga bagay-bagay na alam naman natin na yan ay lilipas lamang. At yan ay magsisilbing pagsubok sa bawat isa sa atin, sabi natin. Ang sabi nga ng Biblia, if you hold on to Him, rest in His promise to ease us up from testing. He will punish those who refuse to the good news of Jesus. Destruction and separation from the Lord forever to all the rejector. Iyan ang aral na makikita natin dito. Basahin natin sa Lucas chapter 3 verse 17. Christ and His angel will be ready to separate the chaff from the wheat with His winnowing fork. Then He will clean up the threshing area, gathering the wheat into His barn, but burning the chaff with never-ending fire. Kaya tayo ay naniniwala na pagka tayo ay hindi naniwala sa sinasabi ng Panginoon, ang sabi sa Biblia, tayo ay parusahan. He will punish those who refuse to the good news of Jesus Christ. Sabi dito, destruction and separation from the Lord forever to all the rejectors. So yan mga kapatid, tandaan natin na ang mga bagay na yan ay nagsisilbing babala sa atin. Ang prinsipyo na makukuha natin dyan, God is able to do fair judgment. No mistake in Him. Walang pagkakamali sa kanyang gagawin.
Kaya dapat po tayo kumapit sa mga pangako ng Panginoon. Ang sabi dito sa Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life. Is eternal life through Jesus Christ our Lord. Mayroon pangako ang Diyos na ibinibigay sa mga tao na tatanggap ng kanyang kaloob. Ang sabi nga natin, biyaya ang kaloob na yan. At dapat hindi po natin yan binabaliwala sa buhay natin. Dapat po yan ay iti-treasure natin sapagkat po yan ang ibinigay sa atin ng Panginoon. Wala pong maliligtas kung hindi po sa biyaya ng Diyos. Tayo po ay makasanaan sa harap ng Diyos. Subalit dahil sa kanyang biyaya, sa kanyang pag-ibig, at sa kanyang kahabagan, ang sabi ng Biblia, tayo ay pinatawad. Death or life is dependent on how we live the Christian life on this earth. Kung tayo namuhay sa mundong ito ng pangako ng Panginoon, ipinamumuhay natin, namumuhay tayo ng bagong buhay, iyan po ang magiging susi ng ating pagharap sa Panginoon. So tayo mga kapatid, tayo ay binibigyan ng pagkakataon ng ating Panginoon na tayo ay mag-decide ng buhay o kamatayan. Ang sabi dito, death or life is dependent on how we live this Christian life on earth. Kung anong klaseng buhay natin, may mga tao nag-claim na sila ay Kristiyano, pero namumuhay naman sila ng saliwa sa pagiging Kristiyano. Iyan po ang pagbabayad. Maaaring pagbayaran natin ngayon, pero po ang pinakahuling pagbabayad natin kapag kahiwalay ng Diyos, kapag kahihiwalay ng Diyos, ang ipa sa mga may lamang butil, ang sabi ng Biblia. Darating na darating at ang pag-aaning yan, darating at aanihin ng Panginoon ang mundong ito. Ang sabi nga ng Biblia, ang buhay natin sa mundong ito ay katulad ng taong nagtanim ng trigo sa kanyang kubasan. At ang paalam ng mga manggagawa niya, bunutin na natin ang damo sa gitna ng mga trigo. Ang sabi ng Panginoon, huwag niyong bubunutin ang mga damo sa gitna ng triguhan. Pagdating na lang ng pag-aani, sila ay susunugin natin. Bubunutin natin sila at susunugin kasama ng mga ipa, yung mga palay na walang laman. So mga kapatid, iyan po ang sinasabi ng Biblia na dapat po natin paghandaan, na dapat po ang ating, kung tayo ay inihalin tulad sa trigo, matagpuan ng Diyos na tayo ay may laman. Mayroon po tayong laman. Bilang trigo, na ang butil na yan ay may laman. At sabi ng Biblia, ang may mga lamang trigo ay dadalhin sa kamalig ng may-ari ng lupa. Dadalhin ng Panginoon sa kanyang barn. Subalit ang mga trigo na walang laman ay susunugin kasama ang mga damo. Mga kapatid, iyan po ay isang paghatol ng Panginoon. Kung kaya't ang sabi nga natin, ang buhay na bago ay dapat makita sa ating mga sarili. Sa ating mga breakout question, narito, have you experienced God's work in your life? Number 1. Nasubukan mo na ba at naranasan mo na ba ang buhay nasa ilalim ng proteksyon ng ating Diyos? Pangalawa, have you personally experienced the goodness of God like the experience of Paul? Yan.
Pangatlo, do you experience surrendering to Christ's Lordship? Sinasabi po yan sa Ephesians chapter 3 verse 20. At sabi nga doon sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, if anyone be in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things become new. Ibig sabihin mga kapatid, ang bagong buhay kay Kristo sa pamamagitan ng ating nagsisimula sa ating pagtanggap at iyan ay nagpapatuloy sa ating karanasan sa kanyang kabutihan. Pang-apat na breakout question, do your habits shows experience of who God is? Ang iyong ugali ba, ang iyong daily habit ay nagpapakita ng iyong karanasan sa Diyos? O ang iyong habit na yan ay nagpapakita ng pagsalungat sa kalooban ng Diyos? Iyan ang mga tanong na dapat natin sagutin sa hapong ito at sa umagang ito. At sa ating take-away message, when you experience God in a personal way, more than mere knowledge about God, about Him, you put your whole life in trust in Him. Ibibigay mo ang iyong buong pagkatao, pati ang iyong pagtitiwala, ang iyong paniniwala, ibibigay mo sa Diyos. When you experience God in a personal way, more than your mere knowledge about God, you put your whole trust in Him. Kaya hindi natin mailagay ang ating pagtitiwala sa Diyos wholeheartedly, sapagkat po hindi po natin nararanasan. Kaya po importante na hindi lamang knowledge, sapagkat may mga taong alam, sasabi nila kilala nila ang Diyos, pero hindi naman nila nararanasan ang Diyos, ang kabutihan ng Diyos, kung kaya't ayaw nilang magpasako sa kalooban ng Diyos. So mga kapatid, ang mensaheng yan na ating narinig sa araw na ito, sana tumimo sa bawat isa sa atin. Huwag po nating ipaggiitan na tayo'y alam natin ang tungkol kay Kristo. Si Kristo ay tagapagligtas, sasabihin ng mga tao. Nasaan si Kristo? Baka sabi nila, hindi nila alam. Hindi po tayo panganib sa kanilang buhay. Hindi po natin sila krinikriticize. Pero po isang katotohanan na ang sabi nga ng isang mananampalataya, Pastor, mag-preach ka nga ng tungkol sa katotohanan. Tungkol sa impyerno, mag-preach ka. Yan ang request ng taong yun. Mag-preach ka tungkol sa huling mga araw. Patungkol sa huling ang mga araw na yan. Totoo nga naman, kapag kamisan ang ating ginagawa na pag-unawa sa mga taong mahihina ay nagsisilbing toleration upang sila ay hindi makarinig ng mga katuturoang napapaloob sa katotohanan. Na although yan ay masakit, pero yan po ang totoo na dapat tanggapin natin. Ang sabi natin dito, hindi lamang po kaalaman tungkol sa Diyos ang mayroon tayo, kundi dapat po nating maranasan ang kalooban ng Diyos. Kasama na po dyan yung kaligtasan, ay dapat maranasan natin ang buhay ng isang mananampalataya. Nung panahon ni Kristo, naranasan ng mga tagasunod ni Kristo ang buhay mananampalataya. Katulad ni Nicodemus, naranasan ni Nicodemus na si Kristo ay mula sa Diyos, kung kaya't nung mamatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo, isa po siya
sa kumuha ng bangkay ni Kristo. Si Joseph of Arimathea, naranasan niya ang kabutihan ng Diyos, ang turo ng Panginoon, na witness niya kung kaya't isa si John the Beloved at saka isa si Joseph of Arimathea ang nagmalasakit sa bangkay ni Kristo. At ang sabi ni Joseph of Arimathea, mayroon niya akong libingan at doon na lang ilibing si Kristo. Ang may-ari ng libingan ay pinaglibingan kay Christ. Ang nagmamay-ari ay si Joseph of Arimathea. Mga kapatid, ang kabutihan ng Panginoon dapat ma-internalize natin sa ating buhay. Upang masabi na tayo ay born again, kinakailangan po makita sa ating mga buhay na tayo ay totoong binago, totoong mayroon tayong karanasan sa kanyang kabutihan. Alam nyo mga kapatid, idudugtong ko lang, nung panahon ni Moses, naranasan ni Moses ang totoong pagka-Diyos ng ating Panginoon. Nung hatiin niya ang pulang dagat. Nakita lang ni Moses na makapangyarihan ang Diyos. Talaga. Na-experience niya, lumakad po siya sa pagitan, sa gitna ng pulang dagat. Kung kaya't ang karanasan natin sa Diyos ay napakahalaga na dapat masubukan natin na tayo ay binago ng Diyos. Maranasan natin ang pagbabago ng Diyos upang masabi natin na totoo ang Diyos. Ang pandemya mga kapatid, maraming tao ngayon na hindi naniniwala sa pandemya sapagkat hindi naman nila nakikita. Hindi nila nakikita. Maniniwala lang isang tao kapag tinamaan ng pandemya. Pero mga kapatid, ang sabi nga natin, dapat po paniwalaan natin kahit ang Diyos ay hindi natin nakikita. Siya ay nagbibigay buhay, pero hindi natin pinapaniwalaan. Siya ay nagbabago, pero tayo nagdududa. Binabago ang buhay natin. Spiritually speaking. Nakikita sa buhay natin ang pagbabago. At iyan po ang misay natin na dapat nating makita sa araw na ito, araw ng linggo ng umaga. Makita po natin na ang knowledge ay iba kaysa experience natin sa Diyos. Isipin natin na dapat maranasan natin ang Diyos araw-araw sa buhay natin. Tayo manalangin. Lord God, marami pong salamat sa hapong ito. At idinadalangin namin ang mga kapatiran namin sa pakikinig nila ng iyong banal na salita sa araw na ito. Makita nila, Panginoon namin Diyos, ang iyong kabutihan, ma-experience nila, madama nila ang iyong banal na presensya. Hindi emotion, kundi experience. Makita nila ang iyong kabutihan. Mangungusap ka sa kanila. Ipadama mo sa kanila ang iyong salita. Ang sabi mo nga, Panginoon, ang iyong salita ay buhay at makapangyarihan. Nung ito isulat ng mga propeta, Panginoon, iyong kinasihan sila. Pinangunahan mo sila upang maisulat nila ang Biblia, Panginoon. Nasubukan ng mga propeta na sila man ay nasa loob ng iyong pangangalaga. Ipinakita mo kay Thomas ang iyong kamay na nabutas ng pako. At doon lamang naniwala si Thomas nung maranasan niya at makita niya ang pruheba. Panginoon namin Diyos, marami pong salamat sapagkat kahit hindi ka po namin nakikita, naniniwala po kami, Panginoon. Nang iyong sinasabi ay sa aming ikabubuti. Nang iyong sinasabi, nang iyong kasaysayan na nakapaloob sa banal na kasulatan ay totoo.
Panginoon namin Diyos, maraming pong salamat. At patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang, pagkakasala na nagagawa. Maraming pong salamat, Panginoon namin Diyos. Sa pangalan ng Panginoon Kristo. Amen. Good morning po sa ating lahat. I hope and I pray that everyone are safe at the comfort of their home. So, dumako na po tayo sa ating breakout questions. So, yung breakout questions po, makikita natin later on after this. So, ito po yung mga katanungan na sinishare based on the message po na naganap kanina ng bawat small group. So, kung ikaw yung tao ngayon na nanonood na wala pang small group, this is the best time for you to have one. Just comment your name down below and may mag-assist po sa inyo. And also, kung kayo po yung may small group na pero wala pang discipleship, so this is the best time as well for you to have one. Just comment your name down below or you can coordinate with your small group leader para po ma-assist kayo. Okay, mga na po tayo sa ating tithes and offering. So, pwede po natin ipagpatuloy ang ating pagbibigay through this GCash and video account na makikita natin sa screen po natin.